Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Alam naman po natin na palapit na if ever ang mainit na harapan ni Kibuloy at sa mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros on March 5 ho mga ka-action. Pero hindi pa sure kung ito ay mag-a-attend nga po sa nasabing pandinig ni Senadora Risa Hontiveros ho mga ka-action. Alam naman po natin na may iilan sa mga senador na kanyang mga abogado na para bang naging spokesperson ni Kibuloy dyan sa Senado, di ba? Oh, may nagsasabi, ang sabi ni GB Ejercito, mas okay pa nga po si GB Ejercito kasi ina-advisean si Kibuloy o pinapakiusapan na mag-attend na sa Senado para madinig ang kanyang panig, no? Pero ito si Amy Marcos ho, mga ka-action, na nakakalungkot. Na para bang ang lutang na mag-iisip. Di ba? Mabait daw si Kibuloy, matulungin daw. Kasi malaki ang tulong nung panahon ng eleksyon dito kay Mr. President Bongbong Marcos at kay Duterte. Kaya para sa kanya matulungin daw. Mabait pa. Di ba? So ibig sabihin pala, kapag may mga utang na loob ka sa kay Kibuloy at alam mo naman na parang lumalabag sa batas, exempted na pala. Para lang parang patay Malaysia ka na lang pala. Ganon ang parang ibig sabihin ni Amy Marcos Kasi mabait daw. Kasi nga malaki ang naitulong ni Kibuloy ng pagkapanalo ni Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? At sinasabi niya pa na nilalabag ang due process o binabiolate ang due process nito ni Kibuloy ho mga ka-action. Paano nilalabag paano binabiolate ang due process ni Kibuloy? Siya nga ho itong hindi umaharap. Siya nga ho ito ang nagre-refuse o nagtatanggi, di ba mga ka-action? Sa tingin nyo ba binabiolate ang kanyang karapatan o due process? Ang due process dyan, yung mag-attend siya at sagutin niya ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Yan ang due process. Pero siya po itong nagre-refuse. Siya ang tumatanggi. Tapos may gana kayong sasabihin nila binabiolate ang kanyang due process. Due process ba talaga o talagang ayaw nyo lang na ipa-aresto ito si Kibuloy? Diba? O ang sabi pa ni Tolentino, nilalabag ang karapatan. Ay wow. Di ba? So ito ho mga ka-action, may bagong pasabog o bagong aligasyon ho ito laban dito kay Kibuloy. Isipin ho natin isa siyang pastor. Di ba? Dapat may respeto siya, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Marami kasi ang nagtatanong sa part ni Arlene Stone na kung saan isa din itong pastoral si Arlene Stone nung siya pa ay miyembro. May nagtatanong kasi sa kanya mga ka-action kung may asawa daw ito si pastor. Sinagot sila ni Arlene Stone na walang asawa si pastor pero may mga spiritual wives. At kapag daw ito ay nabubuntis, siyempre kung may mangyari at ihalay ka halimbawa, kapag mabuntis daw ni pastor ay pinapadala doon sa abroad at doon ipapaprocess ang pagpapahulog. Di ba? Yan ang bagong pasabog ni Arlene Stone at sinagot niya lang ang lahat ng mga katanungan sa kanya. Ito po, panoorin po muna natin.
wala po siyang legal wife. Sa mga nagtanong kung mayroon po ba siyang asawa, wala po siyang legal wife. However po, marami po siyang spiritual wife. So, wala siyang anak sa pagkakaalam ko dahil ang mga nabubuntis po ng mga spiritual wife ay pinapadala po sa ibang bansa upang magkaroon ng abortion. So, tingnan nyo po yan. For example, yung mga ang pastoral po na andyan pa kasama nila. Tingnan nyo po ang mga katawan kung yan po ba ay katawan ng isang dalaga. So, yan lang po. So, hindi ko na i-elaborate kung ano yung mga nangyari. However, ang mga yan po ay pagka sila po ay nabuntis ni Kibuloy, pinapadala po sa ibang bansa upang ipa-abort yung baby. So yan, nasagot ko na po yung yung tanong sa mga nagtatanong diyan sa YouTube. So yun na ho, mga ka-action, mga kakamping na, napakinggan na po natin. O di ba? Kapag may nabubuntis na isang spiritual wife ni Kibuloy, ay agad niya itong pinapadala sa abroad at doon anuhin ang proseso o ipalaglag ang nasabing baby na nasa sapupunan ng spiritual na kung sino-sino man yan. Di ba? O di ba? Kawawa naman yung baby, halimbawa, kung totoo man ito. Di ba? Pero sa tingin ko, mga ka-action, ito si Arlene Stone kasi, kapag nagsasalita siya, duro-diretso. Walang pautal-utal na parang mapaisip ka na hindi gawa-gawa ang nasabing salita niya o nasabing paratang niya, di ba? Duro-diretso kung magsalita ito si Arlene Stone, di ba? Masasabi nyo ba na hindi siya nagsasabi ng totoo, gayon pa man na tuloy-tuloy ang kanyang salita, di ba? Nagsasabi po yan ng totoo. At hindi po yan gagawa-gawa ng kabulastugan o kasinungalingan sa social media. Lalong-lalo may pangalan na siya dito sa social media. Di ba? Ngayon, aabangan natin ang March 5. Kapag hindi ka pa mag-attend, Kibuloy, bahala ka na sa buhay mo. Kapag hindi mo pa paunlakan ang nasabing patawag sa'yo at ngal-ngal ka ng ngal-ngal na binabiolate ang inyong karapatan or due process, mag-attend ka. Dahil yan ang sinasabing due process. Pero kung hindi ka mag-attend, ikaw ang lumalabag ng sarili mong due process. Diba? Yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping no. Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, Chida Action Man. Have a good day, everyone.